Agosto 19, 2009. Isang araw na tila ordinaryo para sa marami, ngunit sa Pilipinas, ito ay naging simula ng isang malalim na pagdadalamhati at pagkalito. Isang balita ang yumanig sa buong bansa. Pumanaw na si Gina Lopez, ang matapang na tagapagtanggol ng kalikasan at boses ng mga naapi. Sa bawat tahanan, maririnig ang bulong ng pagkabigla at lungkot. Ang opisyal na sanhi ng kanyang pagpanaw, multiple organ failure dahil sa brain cancer. Isang sakit na mataagal niyang nilabanan ng tahimik, malayo sa mata ng publiko, habang patuloy siyang naglilingkod at lumalaban para sa kalikasan. Ngunit para sa marami, hindi sapat ang paliwanag na ito. Maraming Pilipino ang nagtanong, bakit ngayon at bakit ganito ang kanyang naging wakas? Paano namatay ang isang babaeng tila hindi kayang patumbahin ng kahit anong unos? Kilala siya bilang matatag, palaban at inspirasyon ng marami. Ngunit bago siya naging simbolo ng tapang, si Gina Lopez ay ipinanganak sa isang prominenteng pamilya. Upang maunawaan ang misteryo ng kanyang pagpanaw, balikan natin ang kanyang simula, ang mga unang taon ng isang pambihirang buhay. Si Regina Paz Lao Lopez, na mas kilala bilang Gina Lopez, ay isinilang noong Disyembre 27, 1953. Siya ay anak ni na Eugenio Genny Lopez Jr., ABS-CBN Chairman Emeritus mula sa Iloilo, at Conchita Lao ng Maynila. Lumaki si Gina sa isang tahanang puno ng pagmamahal at pribilehiyo, kasama ang 6 na kapatid. Kabilang si Eugenio Lopez III na naging chairman ng ABS-CBN, sina Manuel Beaver Lopez, presidente ng Lopez Holdings, Oscar Lopez, dating chairman ng Lopez Group, Federico Lopez, CEO ng First Gen Corporation, Mercedes Lopez Vargas, pinuno ng Lopez Group Foundation, at Roberta Lopez Feliciano, negosyante at pilantropo. Sa kanyang kabataan, naranasan ni Gina ang marangyang buhay, mga handaan, malalawak na hardin, at mga sandaling puno ng saya kasama ang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may hinahanap si Gina na mas malalim na kahulugan. Nag-aral siya ng elementarya sa Assumption College sa Makati at dito rin siya nagtapos ng high school. Pagkatapos ng high school, nagpatuloy siya sa Newton College of the Sacred Heart sa Boston na kalaunay naging bahagi ng Boston College. Bagamat hindi siya nagtapos ng bachelor's degree, nagtamo siya ng master's degree sa Development Management mula sa Asian Institute of Management. Mayroon siyang 2 anak na lalaki, sina Roberto at Benjamin, na naging inspirasyon niya sa kanyang mga adikain. Sa halip na sumunod sa yapak ng pamilya, pinili niyang talikuran ang lahat. Ito ang simula ng kanyang paglalakbay bilang lingkod bayan. Ang kanyang lakas ay hindi hinubog ng yaman, kundi ng pagnanais na maglingkod. Matapos ang kolehiyo, nagdesisyon si Gina na maging yoga missionary, isang hakbang na ikinagulat ng lahat. 20 taon siyang naglingkod sa Portugal, India at Africa. Namuhay ng simple at malayo sa material na mundo. Sa Africa, nakita niya ang matinding kahirapan at ang epekto ng pagkasira ng kalikasan. Ang mga karanasang ito ang nagtanim ng malalim na pakikiramay at pagnanais na magbago. Ang kanyang misyon ang naging pamilya niya. Ang kanyang pagtalikod sa personal na kaligayahan ay naging pundasyon ng kanyang lakas. Sa mundo ng yaman at posisyon, pinili niya ang landas ng serbisyo at sakripisyo. Ang kanyang espiritual na pundasyon ang nagbigay sa kanya ng tapang sa harap ng pagsubok. Hinubog siya ng katahimikan ng puso, hindi ng ingay ng mundo. Sa pagbabalik sa Pilipinas, naging managing director siya ng ABS-CBN Foundation. Hindi siya nasiyahan sa simpleng donasyon, ninais niyang lumikha ng pangmatagalang pagbabago. Itinatag niya ang Bantay Bata 163, ang kauna-unahang child abuse hotline sa bansa. Binigyan niya ng boses ang mga batang biktima, nagbigay ng legal na tulong at tahanan. Pinalawak niya ang advokasya sa kalikasan, pinangunahan ang rehabilitasyon ng Pasig River. Sa Kapit-Bisig para sa Ilog Pasig, nilinis at pinuhay niya ang ilog na dating basurahan. Pinrotektahan niya ang Lamesa Watershed at itinayo ang Lamesa Eco Park. Ang kanyang mga proyekto ay nagligtas hindi lang sa kalikasan, kundi pati sa mga tao. Pinuksan niya ang pinto para muling kumonekta ang tao sa kalikasan. Hindi natapos kay Gina ang laban sa rehabilitasyon. Lumaban siya sa mapanirang pagmimina. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi siya nag-atubiling harapin ang mga malalaking interes na sumisira sa kalikasan. Alam niyang malaki ang magiging epekto ng kanyang mga hakbang, ngunit pinili niyang ipaglaban ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Isa siya sa mga nagtatag ng Save Palawan Movement,
naglunsad ng signature campaign para sa mining ban. Libu-libong Pilipino ang nagkaisa, lumagda, at sumuporta sa panawagan para protektahan ang Palawan, ang huling frontier ng ating kalikasan. Ang kilusang ito ay naging inspirasyon sa marami na makialam at tumindig para sa kalikasan. Ang kanyang krusada ay naglagay sa kanya sa banggaan ng pinakamalalaking kumpanya at politiko. Hindi siya natakot sa banta o pananakot, bagkus ay mas tumibay ang kanyang paninindigan. Alam niyang ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng tapang at sakripisyo. Ginamit niya ang media upang ilantad ang pagkasira ng kalikasan at pagdurusa ng mga komunidad. Sa bawat ulat at panayam, ipinakita niya ang tunay na kalagayan ng mga lugar na winasak ng pagmimina, ang mga ilog na naging marumi, ang mga kagubatan na nawala, at ang mga pamilyang nawala ng kabuhayan. Para kay Gina, personal ang laban. Pinisita niya ang mga apektadong lugar, nakinig sa mga kwento ng pagdurusa. Hindi lang siya nanood mula sa malayo, nakiisa siya sa mga tao, naramdaman niya ang kanilang sakit at pangarap. Sa bawat pagbisita, mas lumalim ang kanyang paninindigan. Nanindigan siya, ang yaman ng bansa ay para sa lahat, hindi lang sa ilan. Ipinaglaban niya na ang likas yaman ay dapat magbigay ng kabuhayan at pag-asa, hindi pagkawasak at pagdurusa. Ang kanyang boses ay naging boses ng mga walang boses. Sa kabila ng black propaganda at paninira, hindi siya natinag. Pinili niyang manatiling matatag kahit pa maraming sumubok na patahimikin siya. Ang kanyang tapang ay naging inspirasyon sa marami. Para sa kanya, walang halaga ang kita kung kapalit ay pagkasira ng kalikasan. Alam niyang ang tunay na kayamanan ay ang malinis na hangin, tubig at lupa, mga bagay na hindi kayang tumbasan ng pera. Ang kanyang paninindigan, ang tao at kalikasan ay hindi dapat isakripisyo sa ngalan ng tubo. Sa huli, ang kanyang laban ay laban ng bawat Pilipino na nagnanais ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Noong 2016, itinalaga siya bilang DNR Secretary, isang pagkakataong isakatuparan ang matagal na niyang ipinaglalaban. Sa loob ng 10 buwan, naglunsad siya ng malawakang audit sa mga minahan. Natuklasan niya ang malawakang paglabag sa batas at pinsala sa kalikasan. Ipinag-utos niya ang pagsasara ng 23 minahan, sinuspinde ang 5 at kinansela ang 75 mining contracts. Ipinagbawal niya ang bagong open pit mining, isang hakbang na yumanig sa industriya. Ngunit hindi nagtagal, bumuhos ang matinding pag-atake mula sa industriya ng pagmimina at kanilang mga taga-suporta. Pinagtawanan siya ng ilang mining executives sa publiko. Tinawag siyang walang alam at radical. Sa social media, kumalat ang memes at mapanirang posts na layong sirain ang kanyang reputasyon. Sa mga pahayagan at telebisyon, pinansagan siyang anti-development at hadlang sa progreso. Maging sa radyo, ininsulto siya at pinagdudahan ang kanyang kakayahan bilang pinuno ng DNR. Ngunit hindi siya natinag. Matapang niyang hinarap ang mga batikos, naglabas siya ng ebidensya, dumalo sa mga pagdinig, at ipinaglaban ang kanyang mga polisiya sa korte at sa publiko. Sa kabila ng personal na paninira at pang-insulto, nanindigan siya para sa kalikasan at sa mga Pilipino. Hindi siya umatras, bagkus ay lumaban palalo. Sa kabila ng pagkatalo, hindi nawala ang kanyang diwa. Sa huling sandali, kinanta niya ang I Believe I Can Fly, simbolo ng kanyang pag-asa. Ang kanyang 10 buwan ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng DNR. Ipinakita niyang posible ang pagbabago kung may tapang at paninindigan, at ang kanyang laban ay naging inspirasyon sa buong bansa. Hanggang ngayon, tuwing may kalamidad na tumatama sa bansa, baha, landslide o bagyo, naalala ng mga tao ang kahalagahan ng mga ipinaglaban ni Gina Lopez. Paulit-ulit na binibigyang diin ng mga mamamayan at eksperto na kung mas pinahalagahan lamang ang kalikasan, mas marami sanang buhay at kabuhayan ang nailigtas. Sa bawat sakuna, muling sumisibol ang alaala ng kanyang tapang at malasakit, patunay na ang kanyang advokasya ay nananatiling mahalaga at buhay sa puso ng sambayanang Pilipino. Ang pagkatanggal sa gobyerno ay hindi naging katapusan ng laban ni Gina. Bumalik siya sa ABS-CBN Foundation at pinalakas pa ang kanyang mga advokasya. Para sa kanya, ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan, hindi ng posisyon. Isinulong niya ang ecotourism bilang alternatibo sa pagmimina, pag-unlad na hindi sinisira ang kalikasan. Naglakbay siya sa iba't ibang panig ng bansa, tumulong sa mga komunidad na paunlarin ang likas na yaman. Kahit may sakit, hindi siya tumigil sa paglilingkod. Tumanggi siyang tumakbo sa politika, mas pinili niyang manatiling lingkod bayan. Ang kanyang larangan ay hindi sa palasyo, kundi sa piling ng mga tao.
Ang kanyang huling taon ay patuloy na inialay sa bayan at kalikasan. Sa mga huling buwan ng kanyang buhay, hindi bumitiw si Gina Lopez sa kanyang misyon. Kahit pinahina ng karamdaman, pinilit niyang tapusin ang mga proyektong makakalikasan, mga bagong eco-park, mga programa para sa kabataan, at mga kampanya laban sa illegal na pagmimina. Patuloy ang kanyang pakikibaka, kahit alam niyang ang oras ay hindi nakakampi. Sa kabila ng mga personal na pagsubok, nanatili siyang matatag. Ang kanyang ngiti, kahit sa gitna ng gamutan, ay nagbigay lakas sa mga kasama at taga-suporta. Nang pumanaw si Gina Lopez, mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa. Pumuno ng lungkot at pagdadalamhati ang social media at mga pahayagan. Mula sa mga ordinaryong mamamayan na tinulungan niya, hanggang sa mga kasamahan sa media, mga opisyal ng gobyerno at mga organisasyong pangkalikasan, nagkaisa ang lahat sa pagbibigay-pugay. Sumunod ang mga tribute, misa, at mga pahayag ng pagdadalamhati. Ang ABS-CBN compound ay napuno ng mga bulaklak at kandila. Sa bawat panig ng bansa, may mga nag-alay ng dasal at liham ng pasasalamat. Sa pagkawala ni Gina Lopez, dama ang malalim na puwang, ngunit higit pa rito, sumiko ang di mabilang na kwento ng pag-asa at inspirasyon na iniwan niya. Ang pagluluksa ay naging pagpupugay, at ang kanyang huling laban ay naging simula ng isang mas malawak na kilusan para sa bayan at kalikasan. Sa kabila ng kanyang mga personal na laban, patuloy siyang nagbigay inspirasyon at naglingkod sa bayan. Sa gitna ng pagluluksa, patuloy ang mga teorya. May mga naniniwalang may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanyang pagpanaw, na hindi lang ito simpleng sakit. Ang bigat ng laban, ang responsibilidad, at ang walang humpay na pag-atake, lahat ba ito ay naging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw? O may mga bagay na hindi natin kailanman malalaman? Sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang mga haka-haka. Ang kanyang buhay ay naging inspirasyon, ngunit ang kanyang kamatayan ay naging palaisipan. Walang ebidensya ng foul play, ngunit hindi mapigilan ng publiko ang magtanong. Ang mga bulong at usap-usapan ay patuloy na umiikot, lalo na sa mga nagmamahal at humahanga sa kanya. Sa kanyang pagpanaw, nagbukas ng bagong kabanata. Isang misteryong marahil ay mananatiling walang sagot, ngunit patuloy na magbibigay inspirasyon at magpapaalala sa atin ng halaga ng tapang, pagmamahal at sakripisyo. Ang pagdududa ng publiko ay may malalim na ugat. Hindi lang ito basta haka-haka, kundi bunga ng mga dekada ng kasaysayan ng pagtatago, pananakot at pananabutahe. Sa likod ng bawat lihim na dokumento at bulong-bulungan, may mga kwento ng tapang at takot na hindi basta-basta nalilimutan. Sa Pilipinas, delikado ang maging tagapagtanggol ng kalikasan. Hindi lang ito laban sa polusyon o pagkasira ng kagubatan. Ito ay laban sa mga makapangyarihang interes na handang gumamit ng dahas at pananakot para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Si Gina mismo ay nakaranas ng banta at karahasan, lalo na matapos ang pagpatay sa kaibigan niyang si Gary Ortega. Ang bawat banta ay nag-iiwan ng takot hindi lang sa kanya, kundi pati sa mga taong naniniwala sa kanyang advokasya. Marami ang naniniwalang ang pressure mula sa industriya ng pagmimina ay isang tahimik na pag-atake, isang mental at emosyonal na giyera na araw-araw niyang nilalabanan. Sa bawat pagpupulong, sa bawat desisyon, may bigat na dala ang responsibilidad. Ang tanong, ang kanyang sakit ba ay pinalala ng stress at takot na dulot ng kanyang mga kaaway? Maraming nagsasabing ang katawan ay bumibigay kapag ang isip ay laging binabagabag ng pangamba at panganib. Bawat araw, may nakaambang panganib. Hindi mo alam kung saan manggagaling ang susunod na banta, sa dilim ng gabi, sa isang tawag, o sa isang lihim na mensahe. Bawat desisyon, may katumbas na banta. Ang simpleng pagpirma sa isang dokumento o pagsagot sa telepono ay maaring magbago ng buhay. Ang kanyang pagiging bukas sa publiko ay proteksyon, ngunit naglagay din sa kanya sa sentro ng panganib. Sa bawat panayam at press conference, alam niyang may mga matang nakamasid at nagmamanman. Para sa marami, ang kanyang pagpanaw ay convenient para sa mga kaaway ng kalikasan. May mga nagsasabing mas madali para sa kanila ang magpatuloy sa kanilang mga plano nang wala na ang isang matapang na tinig. Kahit nanindigan ng pamilya sa opisyal na sanhi, nananatili ang mga tanong. Hindi lahat ay kumbinsido at patuloy ang bulong-bulungan sa likod ng mga pinto. Ang misteryo ng kanyang paglisan ay paalala. Ang laban para sa kalikasan ay laban din para sa buhay at katotohanan. Sa bawat punla ng pag-asa, may kasamang tanong na kailan kaya tuluyang magwawagi ang liwanag laban sa dilim. Ang pagpanaw ni Gina Lopez ay nag-iwan ng puwang
ngunit higit sa lahat ng inspirasyon at pamana ng tagumpay. Ipinakita niya na ang isang tao, kung may paninindigan, ay kayang baguhin ang sistema, at ito ay pinatunayan niya sa kanyang mga nagawa. Bilang tagapamuno ng ABS-CBN Foundation, inilunsad niya ang Bantay Bata 163 na nagligtas at nagbigay ng bagong pag-asa sa libu-libong batang Pilipino. Pinangunahan din niya ang Bantay Kalikasan na nagpanumbalik sa Ilog Pasig at Lamesa Watershed at nagtaguyod ng mga proyektong pangkalikasan sa buong bansa. Siya ay kinilala sa loob at labas ng bansa, tumanggap ng International Public Service Award mula sa World CSR Congress at naging finalist sa Telberg Foundation Global Leadership Prize. Pinarangalan din siya ng United Nations Grand Award for Excellence at ng Seacology Prize para sa kanyang pangangalaga sa kalikasan. Sa media, ginamit niya ang kanyang boses bilang host ng G-Diaries upang itampok ang mga kwento ng pag-asa at pagbabago sa mga komunidad. Bilang kalihim ng DNR, matapang niyang nilabanan ang mapanirang pagmimina at ipinaglaban ang kapapakanan ng kalikasan at mamamayan. Ang kanyang pamana ay hindi lang mga ilog at punong niligtas, kundi ang apoy ng pag-asa at inspirasyon sa puso ng Pilipino, isang pamana ng pagkilos, tapang at malasakit. Siya ay naalala bilang eco-warrior, pilantropo at lingkod bayan na hindi natinag ng korupsyon at pinarangalan sa buong mundo dahil sa kanyang dedikasyon. Higit sa lahat, nagturo siya na mahalin ang bayan at kalikasan at ipinakita kung paano ito isabuhay. Ang kanyang kwento ay hamon sa bawat isa, maging Gina Lopez sa sariling paraan. Ang misteryo ng kanyang pagkamatay ay paalala ng panganib ng kanyang laban, ngunit mas mahalaga kung paano siya nabuhay, may layunin, tapang at pagmamahal. Ang kanyang diwa at krusada ay mananatiling buhay, nag-aalab at walang hanggan.